Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay? Sa mga first time na makakapanood sa akin, you can search what is cognitive behavior therapy. Pero share ko na rin. CBT is an evidence-based therapy na proven effective to manage mental conditions like nervyos or anxiety, depression, and others. Okay? So proven siya. Actually mataas yung kanyang success rate. Ibig sabihin nasa mga 90+% kapag ang tao ay nakarinig or nakagamit or nakakuha ng CBT technique na therapy, gumagaling sila. Okay? At ang kagandahan doon, hindi yung therapy, ang pinaka-maximum, no, hindi naman maximum, but yung most of the therapy kasi depende sa tao. But itong CBT na to, at ang pinaka-max, no, is mga 12 sessions. Yun. Parang sigurado na siya at 12. Pero sa akin, base sa mga experiences ko when I talk to people, yung mga talagang nahihirapan na sa mga 4-5 sessions, ayos na sila. Bakit? Hindi na sila bumabalik sa akin. Yun ang ibig sabihin nun. 4 to 5 sessions, hindi na sila bumabalik sa akin. At meron din, kahit hindi ko kausapin, pinapanood lang yung YouTube, lalo na yung mga wala talagang perang pambayad, naayos daw. Kung titingnan ninyo yung mga comments niya, basahin ninyo, ibang haba talaga, and I appreciate that. Doon ako ginaganahan lalo. Meron dyan yung bumabalik na daw sila sa panininda nila sa palengke, na ilang buwan, may taon na tumigil sila sa kanilang buhay, ngayon balik na sila sa araw-araw nila na pamumuhay, kakapagtrabaho na sila. So nakakatuwa. Ngayon, kung gusto niyo ako makausap, pwede kayo mag-private message sa akin sa Messenger. Hanapin niyo lang yung Anxiety Disorder Philippines na page, no? Na Facebook page, Anxiety Disorder Philippines. Binago ko na yung background ata dun Puro mukha ko na para makita niyo talaga na ako yun. Okay? Pwede kayo mag-private message doon. At kausapin nyo kung gusto nyo, at message nyo kung gusto nyo kausapin, no? Kaso medyo pila po talaga, kasi hindi ko siya trabaho. May trabaho ako, may ginagawa ako araw-araw. So nagti-take lang ako mga 2, depende, no? 2 sa isang gabi. So ganun, I start at 7 PM, usually online lang. Okay? Depende, pag kaya pa, hindi pagod, kasi yung iba kong followers hindi umaabot ng mga 45 minutes, yung iba ayos na sila at 30 minutes, no? Nakuha na nila. Kadalasan kasi may mga worries lang sila, may mga concerns lang sila, at pag nasagot na, parang gumiginhawa sila, kasi alam niyo, ang solusyon lang naman talaga is tamang kaalaman, no? Halimbawa, may mga nervyos kayo sa mga blood pressure na matataas. Ngayon, pag naintindihan nyo na pala na ganun lang pala yun, ay nawawala na yung takot, no? So, ganun, no? Halimbawa, pinapaliwanag ko, halimbawa, yung mga simptomas ng katawan ninyo na hindi naman siya talaga dangerous. Kasi yung sample ko lang kayo kung paano ko ipapaliwanag. Yung grabing nervous, yung parang mamatay na kayo, di ba? Lalo na pag may mga panic attack na yun, talagang susugod ka na sa ER, di ba? Hirap ka na sa huminga, hindi mo maabot yung oxygen, feeling mo hindi mo maabot yung oxygen mo, naninigas yung mga muscle mo, nalalabo yung mata, nahihilo, nananakit yung dibdib, grabe yung tibok ng puso, depersonalization, parang nawawala ka sa realidad, ano pa mga simptomas na nakakatakot, masakit dibdib, di ba? At yun, pinapaliwanag ko kung galing siya sa anxiety. Kaya sinasabi ko lagi na importante na magpatingin sa doktor. Importante talaga, kasi ako hindi tayo pwede manghula, okay? Kailangan makita ang resulta niyan sa lab test, sa mga stress test, 2D echo,
titingnan yung mga thyroid problem, titingnan yung mga lungs, x-ray kung hirap kayo huminga. Kasi paano kung may talagang sakit kayo tapos feeling nyo anxiety, hindi pwede. Kaya number 1 rule, magpapacheck muna sa doktor, papatingin, at talagang kailangan marinig nyo sa doktor na wala kang sakit, ang ganda ng lahat ng resulta mo, normal na normal ka, wala kang problema. Ngayon, bakit mo nararamdaman yan? Maaring may anxiety disorder ka. Magpapatingin ka ngayon sa psychiatrist at kailangan mo magpa-diagnose. Okay, so ngayon pupunta ka naman sa psychiatrist. So si psychiatrist, okay, yung doktor din yon, pero doktor siya talaga ha, hindi yan yung kami. Ako lang ako hindi nga ako psychologist Well, nag-aral ako, hindi kasi ako nag-board, no? Ganun lang yun, hindi ako practicing. Pero kumbaga pinagdaanan ko yung ito pala, sorry. Pinagdaanan ko yung dapat pagdaanan ng mga practicing psychologist. In fact, ako, meron pa akong certificate kasi nag-aral pa talaga ako sa Australia para kunin lang yung cognitive behavior therapy. Pero hindi ako practicing, okay? So, ang nagda-diagnose talaga ay mga psychiatrist, okay? Ang psychiatrist ay totoong doktor. Ibig sabihin ng totoong doktor, sila yung nagbibigay, kaya nila magbigay, meron silang lisensya para magbigay ng mga gamot, okay? Ang mga psychologist, wala. Bawal silang magbigay ng gamot. Okay? Only doctor. So you know, ano ba pinagkaiba ng psychologist? Ang psychologist, nag-aral lang sila ng 4 years, tapos nag-master sila. Pwede rin sila mag-PhD. Ibig sabihin, nag-doctoral, no? Or doctorate. So, ganun. Pero hindi sila nag-aral ng medicine or gamot. Kumbaga, sa mga doktor talaga yon. So yun yung mga psychiatrist na nag-aral talaga. Kumbaga pinag-aralan nila, okay, yung chemical nito sa katawan mababa sa potassium, kaya nagpapalpitate yan. Pinag-aralan nila yung ito yung mga chemical component na mababa, kulang to sa iron, kulang. So sila nag-aral nun. So anong gamot ang dapat, no, para mabalanse, no, o ma-back to normal yung kanilang mga chemicals sa katawan. Okay? Tandaan niyo, lahat ng simptomas natin, pati nararamdaman natin, gawa ng chemicals. Kung napanood niyo yung In and Out na animation o yung cartoons, In and Out, doon niyo makita yung joy, disgust, anger, sadness, doon niyo makikita. Okay? Iba't ibang mga mga hormones, may mga serotonin, adrenaline, kung nasa utak, mga norepinephrine, epinephrine, yun yung mga lumalabas kapag kayo ninenervyos, no? Meron ding mga yung mga masasarap na sa pakiramdam, yung serotonin, ano ba? Hindi ko maisip yung iba, pero marami, okay? So yun lahat tayo chemical. So ngayon, kung may mga imbalances ka doon, physiologically or sa katawan, physically, kailangan talaga ng gamot, okay? Pero nakukuha rin naman yun kahit walang gamot, kasi pwede tayong gumawa, no? Gamitin natin yung katawan natin para mabalanse or lumabas yung mga happy o yung magagandang mga hormones sa katawan. Halimbawa, pag nag-exercise ka, aba, ang sarap ng feeling. Ano nangyayari dito? Bakit? Sandali lang po, ako'y nasa toll gate. Walang stop, toll fare. Class toll fare. Bakit? Ano naman, naka-green naman to Sorry na. Ay, ito pala tap. Sorry, hindi ko nakita. Ayun. Hindi ko nakita na tinatap na palalay kasi nasa South Luzon kasi ako. Anyways, no? Saan ako? Ayun, yung mga hormones na yan. Pwede natin makuha yun sa katawan. Kunyari, pagkain ng saging. Alam niyo yung saging, nakakasaya yan. Okay? So, yung mga nutrients, no? Sa saging, nakakapagsaya. Chocolate, yung mga dark chocolate.
dark chocolate, ibig sabihin yung mapapait. Yung mga 80% na tsokolate, medyo may kamahalan yun, pero maganda na gagawa nun. Okay? Ano pa ba? May mga ganun na pwede natin kunin sa natural, no? Ang pinakamaganda talaga, araw. Yan, araw sa umaga, exercise. May pag-aaral na ang epekto ng exercise kahit 30 minutes lang, na talagang kailangan tumibok yung puso. Iba kasi takot tumibok yung puso nila, feeling nila mamatay sila. Yun yung mga mali na inaayos ko sa kanilang pag-iisip. Okay? So yun yun yung sample ko sa inyo, na kapag nalaman na ng tao na mali ang kanilang pag-iisip, nawawala na yung takot. Bibigyan ko ng mga ebidensya Sabi ko, bakit nung bata ka na ipaghabulan ka doon, ano nangyari sa'yo? Tumibok yung puso mo na nakipaghabulan ka, di ba? So, bakit ngayon takot ka na? Ano pinagkaiba? Di ba? Tayo pinanganak na active. So, yun yung mga samples ko na naayos yung pag-iisip, no? At nawawala yung takot dahil na itatama yung mga maling pag-iisip, kaya sila natatakot. Okay? Sample ko na lang sa blood pressure. Ang blood pressure, lagi kong paulit-ulit yung ibang tao, basta mataas ang blood pressure, takot na agad. Okay? So, ipaliwanag ko lang ang blood pressure. Ang blood pressure ay numero lang, no? Numero lang na magsasabi kung anong pressure ng dugo mo, no? Ngayon, kung ikaw ay nag-iihi bagong kain, tumatakbo, tumatawa, umiiyak, galit, nag-iigib, nagbubuhat, akyat sa hagdanan, naglalakad, nainitan, pwedeng tumaas talaga ang blood pressure, kasi ganun ang katawan natin. Kailangan niyang pataasin ang blood pressure, depende sa ginagawa ng katawan, kasi ganun ang mekanismo ng katawan. Bakit yung mga doktor parang takot na takot? Okay, ganito yan. Pag bata tayo, ang blood pressure natin hindi siya agad-agad tumataas kasi bata tayo. So ano yung sabihin ng bata? Pag bata tayo, ang mga vessels natin, yung mga ugat natin, nerves, ugat sa Tagalog, no, tama ba? Ang mga nerves natin, parang goma yan, no? Malambot na goma, so kaya niya mag-stretch. So yung blood pressure hindi tumataas kasi yung dugo natin kaya niyang dumaloy doon na walang ka-pressure. Okay? Kasi stretchable pa yung mga veins natin, no? Mga arteries na tinatawag. Pero habang umiidad tayo, dahil wear and tear yung katawan, syempre kailangan natin mamatay din. Hindi naman pwedeng hindi. Sino ba taong hindi mamatay? Tsaka kunyari mabot kayo ng mga 120, gugustuhin yung mamatay kaysa sa tumagal. Sorry ha. Alam niyo bakit? Nakakapagod ng buhay, pati pagkilos mo nakakapagod na. Sa totoo lang, alam mo, ang dami sa Bible mga storya na dinadasal niya sa Diyos na, Lord, kunin mo na ako, pagod na ako. May mga ganun na reklamo. Tayo, syempre, bata pa tayo, iniisip natin, sige, sarap mabuhay. Pero hindi nyo naisip, hindi pa mas masarap kung nasa paraiso ka? Kaya minsan niloko ko nanay ko, mas gusto ko nandun. Kahit ngayon, sabi ko sa kanya, sinong aayaw sa paraiso? Parang ganito lang pumunta ka ng Boracay, isang ganda, yung ganda ng Boracay. Sana daling ko dito buong pamilya ko. Di ba gusto natin gawin yon, na sana daling ko dito yung buong pamilya ko. Pati mga kaibigan ko, libre ko sila lahat kasi napakaganda nito. Di ba? So yung sabihin, sa ganda ng lugar na yon, yung paraiso na yon, baka nga sabi ko, kasi yung kuya ko namatay na yun. Sabi ko nga sa nanay ko, malay mo, sabi ni Manong, ganda naman dito sa langit. Sana nandito yung buong pamilya ko. Sa atin, ang pangit pakinggan kasi tao tayo, pero doon sa isang taong nakita yung paraiso na ang ganda naman pala dito, bakit mo pinagpipilitan sarili mo dyan sa lupa? May problema kayo dyan, may gutom kayo dyan, may init, may stress, dito wala. Para ka lang bakasyon habang buhay na wala kang iniisip. Sino may ayaw nun? Diba? So sabi ko sa nanay ko, kung ayaw mo, kasi nanay ko ganun. Siyempre, hindi pa ganun kabukas yung isip niya, diba yung faith niya? Hindi, okay naman yung faith niya. Sabi ko, mauna ako, huwag naman, Diyos ko, gumaganon siya, ganun yung reaction niya. Sabi ko, hindi mo naintindihan. Akala ko ba naniniwala ka sa Diyos at langit at impyerno, ganun. Bakit ganyan ang reaction mo? Kung talagang alam mo na isang paraiso yung lugar, bakit mo pipigilan? Ginaganon ko sa ngayon.
Siyempre nga naman tao tayo, may mga anak na kailangan may pamilya, mamimiss, malulungkot. Pero parang hindi ba naisip na parang selfish yun? Na parang, hindi, kasi ayaw kitang magsumaya doon sa langit kasi gusto ko nandito ka lang. Kasi mamimiss kita. Di ba parang, damot mo naman. Ayaw mo yung gumanda yung pakiramdam niya, masaya sa langit, piling ang Diyos. Tapos ayaw mo lang sa mawala kasi napakadamot mo kasi ayaw mo sa mawala. Diba? So, nakikita niyo ba ibang perspective na yun? Actually, makakatulong yun, lalo na dun sa ibang mga takot mamatay, no? Yung mga ganyan. So, titingnan mo lang ibang perspective. Pag gano'n na kasi inisip mo, oo nga, no? Sinong aayaw nga naman? Sinong aayaw sa Boracay? Sinong, kunyari, gano'n. Kunyari, ang langit kung ang napipicture out mo, Boracay, gano'n. Kasi gusto ko maraming tao, eh. So, may party. So, gano'n. Pero syempre sa langit, hindi mo kailangan yun. No? Hindi ba? Lahat yan standard lang ng mundo, eh. Yung kailangan, bida-bida ka, sikat ka, magaling ka. Pag sa langit, wala nang gano'n. Wala nang kailangan magaling ka. Lahat doon pare-pareho. So, hindi mo na kailangan maging magaling. Hindi mo na kailangan maging matalino. Hindi mo kailangan maging maganda. Hindi mo kailangan maging pogi. Wala. Ang gagawin nyo lang doon, masaya ka lang. Wala, masaya ka lang na ganyan. Siguro parang ahay. Masaya ka na lagi. Wow. Imagine nyo ba yun? So yun, nasa na tayo? So yun, kaya ganun ka-effective ang cognitive behavior therapy. Kasi, pero yung sinasabi ko sa langit, walang fact, wala siyang science. Kasi, kinuha ko yung sa religion. But kapag cognitive behavior therapy na, science pinag-uusapan. Science talaga. Halimbawa, yun nga, yung blood pressure, pinapaliwanag doon. Bakit kumakabog yung pakiramdam mo? Bakit nanlalabo yung mata mo kapag papanik ka? Bakit nahirapan ka huminga? Pinapaliwanag doon. Base sa science. Okay? Pero yung mga religion, ibang topic yun. No? Pero kung gano'n yung belief natin, din nakakatulong yun doon sa mga tao like ako, Kristiyano ko. So nakakatulong yun sa kapwa Kristiyano ko na gano'n. Malamang kahit mga Muslim, syempre meron din silang langit, di ba? So parang lahat naman meron, iba-iba lang, no? So gano'n, kaya nga sabi ni Pope na marami nag-react, no? Ewan ko, actually gusto ko nga ma-check muna talaga yon. Hindi, parang sinabi niya talaga, gusto ko ma-check talaga sinabi. Pero kung sinabi niya talaga yon na yung isa lang ang Diyos ng iba't ibang religion, parang gano'n yung sinabi. Hindi ko sure, ayan, may disclaimer ako. Kung ano yung exact word. Pero yung ideya, parang iba-ibang relihiyon, pero iisa lang ang Diyos. Or, parang gano'n, iisa lang ang Diyos. Hindi, tama, iisa lang ang Diyos. Parang gano'n yung ideya. Tayo kasi sa Kristiyano, sinasabi na si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. So, parang yung ibang Kristiyano, talaga nagko-conflict sila ngayon. Sila Muslim, iba sila. Sila Buddhism, iba sila. Taoism, iba sila. So, paano yun? So, madaming question. Pero ang sa akin kasi, yung mga ganong question kasi, ano yun pangmundo na question. Pangmundo na question. Yung standard mo na kailangan ganito, dapat ganito. Pero ang hindi nila nakikita beyond it, and it's only me talking about this, it's just my faith. I am a Christian, I'm a Catholic, no? I'm a Catholic. Ang sa akin, yun yung mga tao, yung mga Jews nga, ang inaasahan nila, ang Diyos bababa dito na grandioso Tapos biglang may Jesus Christ na sa sabsaban pinanganak. Naisip ba ng tao yun? Siyempre iniisip natin, Diyos yan, siya gumawa ng lahat. Bakit niya kailangan magkatawang tao? So, kung hindi nasulat sa Bible yun, may mga tao rin na magre-react na, hindi yan yung Diyos. Kaya nga ganun yung iba, yung mga Jews. Hanggang ngayon, hindi nila ina-acknowledge na si Jesus Christ is si God. O isa dun sa tatlo na God, na Diyos. So, kasi ganun iniisip nga nila. Iniisip nila, hindi, kung ano yan, kung tagapagawa ng mundo yan, ng universe yan, siya yung katastaasan, siya yung ganun yung ideya nila, bakit siya papanganak sa sabsaban? Yung ideya pa nga lang may conflict na diba? Kung hindi siguro na sulat yan sa Bible, malamang kagulo pa tayo, diba? Kung hindi ka Kristiyano. Kung hindi ka Kristiyano. Kung Kristiyano ka. Pero Kristiyano ka nga, ibig sabihin Jesus yun, pinanganak ka. Anyways, so yung ideya, so yun, no? Saan makapunta yun? So yung mga religion,
Ako ganun din yung faith ko eh. Ako, magiging, ang sana, ang gusto ko mangyari, magiging ideal Catholic ako, na naniniwala kay Kristo, sa Diyos, sa simbahan, na isabuhay ko yung sana maging mabuting tao sa mata ng Diyos. Mas importante kaysa sa tao, no? So yun, gagawin ko yun. Ngayon, kung halimbawa Muslim ako, pinanganak ako Muslim at malalim ang relasyon ko sa Diyos, then I'll be a good Muslim. Pero napapansin nyo, merong Kristiyano naging Muslim, Muslim naging Kristiyano. May mga ganun din. So at one point, nakita talaga nila yung Diyos. Pero yung iba kasi may mga hidden agenda eh. Di ba, ang Muslim, hanggat kaya mo, kung kaya mo, pwede ka mag-asawa, di ba, na marami. Eh yung iba, ginagawa yun kasi may motibo silang iba. Mabahala na sila doon. Whether problema ba yun o hindi, problema na nila yun. Okay? So, depende. So, importante dito is that may Diyos tayo na nagmamahal sa atin kung sino ka man. Kristiyano, Muslim. Basta, syempre ang Diyos love yan. Ngayon, kunyari, may mga patayan, medyo questioning mo rin. Bakit may patayan? Sino may gusto niya? Although, kahit na sa Bible, yung mga giyera talaga may patayan. Yung mga against, talagang pinoproteksyonan ni God yung mga kingdom kung saan siya pinapatay. Namamatay talaga yung kalaban, no? So, tandaan nyo, kahit sa Bible, may pinapanigan si God na mga kingdoms. Like, kunyari, yung kay David, nananalo yung kanila David, namamatay yung kabila. Kung Diyos siya, bakit gusto niya may mamatay, di ba? Hindi niniisip natin. Hindi natin, kaya nga ang bottom line, Diyos ay Diyos. Wala. Sino tayo para questionin niya? Alam niya ang ginawa niya at alam niya yung design niya. Perfect yung design niya. Okay? Siya nakakaalam nun. Pero kunyari mag-ideya ka, hindi dapat ganun eh. Dapat ganito. Saan ang gagaling yun? Sa pagiging tao mo. Sa pagiging maliit na utak na tatanga-tangang pagkatao mo. Na pinilit mo kumpara yung sarili mo sa Diyos. Diba? Halimbawa, sample lang ko lang kayo This is my faith. Kunyari, naglalaro ako ng clay. Gumawa ako ng lupa. Ginasa ko. Ginawa akong clay. Gumawa ako ng kastilyo, castle. Gumawa ako ng kabayo, gumawa ako ng tao. Naglalaro ako gano'n, no? Ginawa ko, kloniin ko. Saya. Ang ganda ng ginawa ko. Tapos bigla akong niyupi lahat. Niyupi ko lang sila lahat. Kukwestiyonin nyo ba ako doon? Niyupi ko lang sila lahat. Tapos, gagawa na naman ako ng iba, ng ganito, ng mas magandang castle, mas magandang kabayo, mas magandang tao. Naiintindihan nyo yung nangyayari? So, ako kasi nag-create nun, alam ko kung ano yung gagawin ko, alam ko yung gusto ko. Yung tinanggal ko, ginawa ko mas maganda. Nagigets nyo? Ngayon, tatanungin mo kung ikaw ba yung clay, bakit ginawa mo kung maganda, tapos sisirain mo lang pala ako? Masama ka, wala, hindi ka, Diyos. So, kung ako yung batang naglalaro, pakialam ko sa'yo. Diba? So, ang point is, alam ko yung ginagawa ko, si God yun. Tao pa lang din yan na pag-iisip, Hindi pa yan Diyos na pag-iisip. Yun yung another way of looking at it. Halimbawa, inisip ko kaya parang nagbabaha. Hindi kaya nililinis niya ang mundo dahil sa sobrang dumi through baha. Yun lang, inisip ko yun Lord, ba't hinahayaan mo magbaha? Hindi niya ginusto, pero ginagamit niya. Kasi tayo naman may gawa ng baha Tatapon tayo ng basura, babara dun sa mga ilalim, or hindi dinesign ng gobyerno yung syudad, kasi talaga may ganyan yan may planning yan no? May mga city planning yan na ginagawa na dapat, yung tambucho, yung pipes, mga ganon. Dapat ito yan, dapat matatalino gumawa niya sa city kasi nasa ilalim ng lupa yan, no? So dapat naisip nila na sige, para hindi buha dito papunta, dapat may filter system yan para yung basura hindi bumara. Mga ganun pag-iisip, wala, since mahina tayo, no? Baha tayo. Ngayon, ginagamit na lang ni God, sige na wala akong magagawa. Hindi sa wala akong magagawa, but kagagawa ng tao yun, no? So ngayon, nagbabaha. Iniisip ko rin na minsan hinahayaan ni God yun. Ang hindi natin alam, malay mo, nalilinis pala yung mundo dahil sa sobrang dumi. Okay? Kasi naman, ang baha, diba, ganyan, baha, malilinis ngayon. Pagkalinis, aaraw, aangat ngayon yung
mag-vapor ngayon, mag-evaporate ngayon yung tubig, baha o yung kung ano man tubig, magiging ulan. So cycle lang siya. So yun lang isang perspective na nakikita kung bakit minsan nangyayari yun. Ngayon, kung palalalimin pa natin, bakit yung namatay yung mga Nazi, yung mga Jews doon sa panahon ni Hitler, kasi mga ganun naman, hinayaan ba ng Diyos yun? Sino pa pumatay doon? Si God? Gagawan din ng tao yun, diba? Kasi kung papakialaman niya lahat, oy, huwag mo gawin yan, Hitler. Oy, huwag mo gagawin yan. So, ano pa tayo? Di robot tayo, diba? Tapos sisihin natin, hindi. Okay. Anyways, no? So, sa madaling salita, pinapaliwanag ko lang yung mga ways kung papaano na pwedeng magkaroon ng sense yung bagay-bagay. Ngayon, kung meron kang argument, no? It's up to you. Hindi it's up to you kasi dapat walang argument kasi base sa science. Yung mga pinagsasabi ko na Diyos, yung mga religion, personal ko yun, hindi yun yung science na sinasabi ko. Yung science na sinasabi ko, halimbawa, paano yung mekanismo ng katawan, bakit ka nahirapan huminga, hindi ko doon sabihin na dahil ayaw ng Diyos. So, klaruhin ko lang ha, yung mga sinasabi ko ang cognitive behavior therapy uses evidences and talagang alam ko na yun yung katotohanan. Kasi pwedeng magkaiba tayo kung religion pinag-usapan, kaya hindi yan pinag-usapan. Ngayon, kung pareho tayong Kristiyano at sa tingin mo yung aking ideya makes sense to you, then it could help, no? So, ganun lang yun. Ano na ba? Tapos, kung gusto nyo kausapin, mag-message kayo, usap tayo. Ngayon, tatanungin nyo magkano, kayo pong bahala magsabi sa akin kung magkano ang kaya ninyo. Okay? Usually naman pa nag-message kayo sa akin, may automatic messaging yon. Natatanungin kayo, sagutin nyo na lang. Okay? So pag-usapan natin. Again, it's Mila. So at inaayos ko lang din yung schedule ko kasi may buhay din ako, may pamilya ako na kailangan ko mabuhay, kailangan ko silang nanay ko, 89 years old, hanggang 90 na, so wala ko rin asikasuhin. Hindi pwedeng kayo lang inaasikaso. Okay? So, may pamilya rin ako sarili, kaya ganun talaga. So, itong YouTube video, libre, kailangan mo lang bumili ng data or kumunika sa wifi, libre ka na. Kaya ko ito ginagawa at kung may spare ako, kasi alam nyo, yung panahon ko, sa driving lang ako, nagkakaroon ng panahon para gumawa ng video, kaya wala nang editing yan. Minsan meron, siguro mga 1, 2, 3 no? So, yun. Okay? So with that, dapat diagnose. With that, maraming salamat. And papunta pala akong ngayon, Kabanggan, Zambales. Kasi meron kaming donation, no? Sa corporate social responsibility ng kumpanya. So, nag-raise kami ng funds para ibigay sa komunidad sa Zambales, no? Sila yung naglilinis ng dagat at yung basura na nililinis sa dagat ginagawa nila, nire-recycle or upcycle, no? Ibig sabihin, yung mga shampoo, yung mga sachet, mga bote, ginagawang magagamit pa ulit. So, like halimbawa, yung sachet, sobrang pino na ginagawang throw pillow, ganun, ginagawang bangko, yung mga plastic na mga bote na basura. So ngayon, last year ginawa na namin yun. So ngayon, magbibigay kami ng mga makina, sewing machine, no, yung mga industrial, para pangtahi nila dun sa kanilang mga throw pillows at kung ano-ano pa. So ngayon yung papunta ako doon, Friday ngayon, it's November 22 ba ngayon? November 22, it's 6 o'clock in the morning. Okay? So guys, maraming salamat and please comment. Thank you. Bye!